Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagpaparaya? Halina't samahan ninyo akong muli sa isang paglalakbay na puno ng sakit, pagbangon at pag-asa. Sabi nila, ang pag-ibig ay pagpapakasakit. Ngunit paano kung ang bawat sakripisyo mo ay siya palang gagamiting sandata para unti-unti kang wasakin? Hanggang saan ang kaya mong ibigay bago mo tuluyang piliin at iligtas ang iyong sarili? Ang nakakapasong sikat ng araw sa Campo Laon ay tila walang awa kasinsahol ng mga matang nakatitig ngayon kay Luningning Alcantara. Nakatayo siya sa gitna ng maalikabok na training grounds, napapaligiran ng mga sundalong nagbubulungan. Ang kanilang mga uniforme ay simbolo ng disiplina na salungat sa kaguluhang nagaganap. Sa kanyang harapan, si Major Silang Monteverde, ang kanyang asawa, ay parang isang nagngangalit na toro. Ang kanyang mukha, na minsan nang tinitigan ni Luningning nang may pagmamahal, ay ngayoy puno ng galit. Paulit-ulit na lang tayo, Luningning. Ang sigaw ni Silang, ang kanyang boses ay dumadagundong na parang kulog. Hindi ka ba napapagod sa kababantay sa bawat kilos ko? Sa pag-iisip ng kung ano-anong walang katuturan? Nanginginig ang mga kamay ni Luningning sa kanyang tagiliran. Hindi siya pumarito para mag-iskandalo. Dinala niya lamang ang pananghalian ni Silang, isang gawaing halos 10 taon na niyang ginagawa, isang maliit na ritual ng kanyang pag-ibig. Ngunit naabutan niya itong kaakbay, si Amaris Lagdameo, ang maganda at batang social media manager ng kampo. Ang kanilang mga tawa ay parang mga punyal na tumusok sa kanyang puso. Silang, nag-aalala lang ako. Huwag mo akong tawaging Silang dito. Putol nito sa kanya. Major Monteverde ang itawag mo sa akin. At anong karapatan mong mag-alala? Isang kang walang kwentang asawa na walang ginawa kundi pagdudahan ako. Sa likod ni Silang, nakatayo si Amaris. Ang kanyang mga labi ay may bakas ng isang nangiting mapanlait. Nakapameywang siya. Ang kanyang uniforme ay plansadong-plansado. Ang kanyang postura ay nagpapakita ng kumpiyansang wala kay Luningning. Tinitigan niya si Luningning mula ulo hanggang paa, na para bang isa itong basahang marumi. Itinulak ni Silang si Luningning. Napaurong siya, natalisod sa isang bato at napasalampak sa lupa. Ang dala niyang baunan ay bumagsak at ang adobo na niluto niya ng buong pagmamahal kaninang madaling araw ay kumalat sa tuyong lupa. Ang tawanan ng ilang sundalo ay umalingaw-ngaw. Ang kahihiyan ay parang isang kumot na bumalot sa kanya. Masakit, nakakasakal. Sa pagitan ng kanyang mga luhang namumuo, naalala niya ang lahat. Naalala niya ang bigat ng kanyang toga noong siya'y nagtapos bilang summa cum laude, ang mga pangarap niyang maging isang respetadong propesor. Naalala niya ang ningning sa mga mata ni Silang, isang batang tenyente pa lamang noon, nangako ng isang hardin ng kaligayahan. Ako na ang bahala sa'yo, Ning, sabi nito. Maging reyna ka lang ng tahanan ko. Dahil sa pag-ibig, itinupi niya ang kanyang diploma at itinago sa isang baul. Pinalitan niya ang mga libro ng mga kasirola, ang lecture hall ng kusina. Ang kanyang mundo ay umikot kay Silang, sa pag-asikaso ng uniforme nito, sa paghahanda ng pagkain nito, sa pagpapalaki ng kanilang kambal na anak na sina Dalisay at Sinag. Isinakripisyo niya ang sarili niyang ningning para maging anino lamang ng asawa. At ito ang kabayaran. Tumayo ka dyan! Sigaw ulit ni Silang. Nakakahiya ka. Tignan mo ang sarili mo. Para kang pulubi. Sa isang iglap, isang malakas na tunog ang pumunit sa hangin. Pak! Ang sampal ni Silang ay dumapos sa kanyang pisngi. Napakalas nito, sapat para mapalingon ang kanyang mukha at maramdaman ang mainit na kirot na gumapang sa kanyang balat. Ang tawanan ay biglang napawi. Ang buong kampo ay natahimik. Sa gitna ng katahimikang iyon, itinaas ni Luningning ang kanyang ulo. Ang mga luha ay tumulo mula sa kanyang mga mata, ngunit hindi na ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng pagkaubos. Ang pag-ibig na minsan niyang iningatan
ay tuluyan ng naging abo. Ang una niyang nakita ay hindi si Silang, kundi si Amaris. Nakatayo pa rin ito roon, at sa pagkakataong ito, ang ngiti sa mga labi nito ay isang ganap na tagumpay. Iyon ang huling patak. Ang nangiting iyon ang gumising sa lahat ng natutulog na sakit at galit sa kanyang puso. "Wala kang kwenta," sabi ni Silang sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga salita ay puno ng lason. "Isa ka lang palamuti sa bahay. Isang palamuti. Isang bagay na walang buhay. Walang silbi." Dahan-dahan, kinuha ni Luningning ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang desisyong nabuo sa loob lamang ng ilang segundo. Binaliwala niya ang mga matang nakatingin. Binaliwala niya ang nagtatakang mukha ni Silang. Nag-scroll siya sa kanyang mga contact, lagpas sa pangalan ng kanyang mga kaibigan, lagpas sa pangalan ng daycare ng kanyang mga anak. Huminto siya sa isang pangalan na matagal na niyang hindi tinatawagan para sa ganitong bagay. Isang pangalan na ipinangako niyang hindi niya kailanman gagamitin para sa personal na interes. Lolo Aguila. Pinindot niya ang call button. Nagring ito ng 1 beses, 2 beses. "Hello?" Isang boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na matanda na, ngunit matatag at puno ng awtoridad na kayang magpayanig sa buong sandatahang lakas. Hindi nagsalita si Luningning. Isang hikbi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Bago muling nagsalita ang boses, ngayon ay may bakas na ng pag-aalala. "Apo, anong nangyari?" Natapos ang tawag. Ibinalik ni Luningning ang telepono sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga daliri ay manhid at malamig. Nakaluhod pa rin siya sa lupa. Sa gitna ng natapong adobo, ang damit niya'y puno ng alikabok. Ngunit hindi na niya ito nararamdaman. Tila ang kanyang kaluluwa ay lumutang palabas ng kanyang katawan at pinapanood na lamang ang lahat mula sa malayo. Nawala ang pagiging arogante sa mukha ni Silang. Napalitan ito ng pagtataka at bahagyang inis. "Sino ang tinawagan mo?" tanong niya, lumapit ng isang hakbang. "Ang mga tsismosa mong kaibigan, isusumbong mo ako. Sige, wala akong pakialam." Hindi sumagot si Luningning. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa isang malayong puno. Ang isip niya'y blangko. Tumawa si Amaris, isang tawang pilit at matinis. "Hayaan mo na siya, Major. Nagdadrama lang yan para makuha ang atensyon mo. Poor little wife." Ngunit ang katahimikan na sumunod ay hindi pangkaraniwan. Maging ang mga sundalong kanina'y nagbubulungan ay natigilan, na para bang may nararamdaman silang kakaiba sa hangin. At doon ito nagsimula. Isang mahinang ugong mula sa kalangitan. Noong una, halos hindi ito marinig. Ngunit unti-unti, ito'y lumakas. Naging isang pamilyar na tunog ng pumapalag na hélice ng helicopter. Hindi ito ang karaniwang tunog ng mga training chopper ng Kampulaon. Iba ito. Mas malalim, mas mabigat, mas makapangyarihan. Lahat ay napatingala. Maging si Silang ay napakunot noo. Hinahanap ang pinagmumulan ng tunog. Maya-maya, lumitaw ito mula sa likod ng isang ulap. Isang malaking helicopter na kulay itim, walang anumang marka ng unit. Tanging ang selyo lamang ng General Headquarters ang nakatatak sa gilid nito. Bumaba ito ng mabilis, hindi patungo sa helipad, kundi diretso sa gitna ng training grounds na para bang pag-aari nito ang buong kampo. Ang malakas na hangin mula sa hélice ay nagpaikot sa alikabok na parang isang maliit na buhawi. Napahawak ang mga sundalo sa kanilang mga sombrero. Napapikit si Amaris, tinatakpan ang kanyang mukha mula sa lumilipad na buhangin. Si Silang ay napaatras. Ang kanyang uniforme ay hinahampas ng malakas na hangin. Tanging si Luningning ang hindi gumalaw. Ang hangin ay nagpatangay sa kanyang buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako
sa paparating na sasakyan. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ito na, ang paghuhukom. Nang lumapag ang helicopter, bumukas ang pinto nito. Hindi mga ordinaryong sundalo ang bumaba, kundi isang pangkat ng matitikas na military police, nakasuot ng itim na uniforme at pulang beret. Ang kanilang mga kilos ay mabilis at tiyak. Sa kanilang harapan ay isang matandang general. Ang kanyang mga balikat ay may 3 bituin. Ang kanyang muka ay seryoso at walang emosyon. Binaliwala nila ang lahat. Naglakad sila ng diretso patungo kay Major Silang Monteverde. Nalaglag ang panga ni Silang. Kilala niya ang general. Ito si General Isidro Vargas, ang kanang kamay ng Chief of Staff. Isang tao na sa buong karera niya ay sa litrato niya lang nakita. Major Silang Monteverde? Tanong ng general. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Yes, sir. General Vargas, sir. Sagot ni Silang biglang tumayo ng tuwid at sumaludo. Ang kanyang pagkagulat ay napalitan ng kaba. Anong maipaglilingkod ko sa inyo, sir? Hindi pinansin ng general ang kanyang saludo. Kinuha nito ang isang brown na envelope mula sa isang aide at binuklat ito. Sa harap ng lahat, sa gitna ng kampo, sa ilalim ng tirik na araw, nagsimula siyang magbasa. Sa bisa ng isang special order mula sa Office of the Chief of Staff, alinsunod sa Articles of War, Section 96, Conduct and Becoming an Officer and a Gentleman, at Section 97, Conduct Prejudicial to Good Order and Military Discipline. Bawat salita ng general ay parang isang suntok sa sikmura ni Silang. Nanlaki ang kanyang mga mata, nanlamig ang kanyang pawis. Ikaw, Major Silang Monteverde, ay napatunayang gumawa ng mga kilos na nagdulot ng matinding kahihiyan at sumira sa integridad at dangal ng sandatahang lakas. Sir, hindi po totoo yan. Isang pagkakamali. Ang desisyon ay pinalna, putol ng general. Ang kanyang mga mata ay matalim na parang kutsilyo. Itinaas niya ang dokumento. Dahil dito, ikaw ay agarang tinatanggal sa serbisyo sa pamamagitan ng isang dishonorable discharge. Ang lahat ng iyong ranggo, pribilehiyo at benepisyo ay binabawi na epektibo ngayon din. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga sundalo. Si Amaris ay napahawak sa kanyang bibig. Ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Hindi! Sigaw ni Silang. Hindi maaari ito. Pinaghirapan ko ang ranggo ko. Sino ang nag-utos nito? Sino? Hindi sumagot si General Vargas. Sa halip sumenya siya sa 2 MP. Lumapit ang mga ito kay Silang. Ang isa ay marahas na hinawakan ang kanyang mga braso. Ang isa naman, sa isang mabilis ngunit simbolikong kilos, ay hinablot ang mga insignia ng Major sa kanyang kwelyo at balikat. Ang tunog ng napupunit na sinulid ay tila mas malakas pa kaysa sa ugong ng helicopter. Wala na. Sa isang iglap, si Major Silang Monteverde ay naging si Ginoong Silang Monteverde na lamang. Isang sibilyan na walang kapangyarihan, walang ranggo, walang dangal. Doon lamang bumagsak ang lahat kay Amaris. Ang lalaking akala niya ay kanyang hagdanan, paakyat ay biglang naging isang batong hihila sa kanya pababa. Nanginginig siyang napaatras. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Tumalikod na ang mga MP. Hila-hila si Silang na para bang isang kriminal. Habang kinakaladkad siya patungo sa helicopter, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at galit. Hinanap niya ang sagot sa paligid. At ang kanyang mga mata ay huminto at dumapo kay Luningning na ngayon ay dahan-dahan nang tumatayo mula sa lupa. At sa mga mata ng kanyang asawa, nakita ni Silang ang sagot, ang malamig, blanko at basag na tingin nito, ang tahimik na babaeng sinaktan niya, ang palamuting binaliwala niya. Ito ang may gawa ng lahat. Bago siya tuluyang maisakay sa helicopter, nagpumiglas si Silang. Humarap siya kay Luningning
Ang kanyang mukha ay nababalot ng puot na hindi pa niya kailanman nakita. Hindi na ito sigaw. Ito ay isang bulong na puno ng kamandag, isang pangakong masusunog sa alaala. Hindi pa tayo tapos, Luningning. Sisirain kita. Ang ugong ng helicopter ay unti-unting naglaho sa kalangitan, kasabay ng paglisan ng huling hibla ng buhay na binuo ni Luningning sa loob ng 10 taon. Naiwan ang isang nakabibinging katahimikan sa training grounds ng Kampulaon. Ang mga sundalo ay dahan-dahang naghiwa-hiwalay, ang kanilang mga bulungan ay nagmistulang mga huni ng kuliglig, umiiwas sa kanyang tingin na para bang siya ay isang multo. Si General Vargas at ang kanyang mga tauhan ay umalis na rin, kasimbilis ng kanilang pagdating. Walang sinabing paalam, walang paliwanag. Tanging ang utos lamang ang kanilang inihatid, isang kidlat na humati sa buhay ni Silang Monteverde. Naiwan si Luningning na nakatayo, mag-isa. Sa isang iglap, napansin niya si Amaris sa di kalayuan, nakatingin sa kanya. Ang kaninang mapanlait na ngiti nito ay wala na, napalitan ng pinaghalong takot at pagkamuhi. Mabilis itong tumalikod at halos patakbong umalis, na para bang natatakot na baka siya ang isunod. Hindi na ito mahalaga. Walang anuman sa mga ito ang mahalaga ngayon. Parang isang robot na walang pakiramdam. Tumalikod si Luningning at nagsimulang maglakad pabalik sa bahay na tinuring niyang tahanan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat anino ng mga puno ng akasya sa kampo ay tila mga alaala ng masasayang araw na ngayoy isa na lamang mapait na panaginip. Naalala niya noong una silang lumipat dito, si Silang ay isang kapitan pa lamang, puno ng pangarap. Binuhat siya nito papasok ng pinto. Nangangakong poprotektahan siya habang buhay. Isang mapaklang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mga pangako. Ang dali nilang bitawan, ngunit singbigat ng bakal kapag nabasag. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya si Yaya himig sa sala, namumutla habang nakadungaw sa bintana. Ang matandang kasambahay na nagsilbing pangalawang ina sa kanya mula pagkabata ay napanood ang lahat. "Ning anak!" Ang nanginginig na bulong ni Yaya himig. Sinalubong siya nito ng yakap. Nakita ko ang lahat." Doon lamang bumigay ang pader na itinayo ni Luningning sa paligid ng kanyang puso. Sa mainit na yakap ni Yaya himig, humagulgol siya. Isang iyak na walang tunog, ngunit puno ng sakit, kahihiyan, at pagkalito. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Dapat ba siyang matuwa dahil nakaganti siya? O dapat ba siyang malungkot dahil winasak niya ang ama ng kanyang mga anak? Wala na, Yaya. Wala na ang lahat. Anas niya sa pagitan ng mga hikbi. "Shh, tama na anak." Alo ni Yaya himig. Hinahaplos ang kanyang likod. Minsan kailangang may masirang luma para may maitayong bago. Oras na para unahin mo naman ang sarili mo, nak. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Luningning. Inangat niya ang kanyang ulo. Pinunasan ang kanyang mga luha. Tumango siya. Tama si Yaya himig. Sa loob ng ilang oras, kumilos sila ng walang imik. Sinimulan nilang mag-empake. Inilabas ni Luningning ang mga maleta na matagal nang nakatago sa ilalim ng kama. Isa-isa niyang tiniklop ang kanyang mga damit, ang mga bestidang binili ni Silang para sa kanya na bihirang-bihira naman niyang naisuot. Pagkatapos ay ang mga damit ng kambal, sina Dalisay at Sinag, na kasalukuyan pang nasa daycare, walang kamalay-malay sa pagguho ng kanilang mundo. Habang nag-aayos, ang bawat gamit ay may dalang alaala. Ang isang picture frame sa ibabaw ng aparador, ang kanilang larawan sa kasal. Siya, nakangiti ng buong tamis. Si Silang nakatingin sa kanya na para bang siya ang buong mundo nito. Sa isang iglap ng galit, kinuha niya ito at akmang ibabato sa pader. Ngunit natigilan siya. Dahan-dahan, ibinalik niya ito sa aparador. Nakataob. Hindi galit ang nararamdaman niya, kundi awa. Awa para sa babaeng nasa larawan, ang babaeng naniwala sa isang kasinungalingan. Sinundo niya ang kambal mula sa daycare.
"Mama, where's Papa?" Tanong ni Sinag, ang mas bibo sa dalawa, habang si Dalisay ay tahimik lang na yumakap sa kanyang binti. Lumuhod si Luningning para magpantay sila. Hinaplos niya ang kanilang mga buhok. "Papa is on a very long mission, sweetie," sabi niya. Pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. "For now, tayo muna ni Nayayahimig ang magkakasama. We're going to Mama's old house. Remember the one in my stories? Ang bahay na yon. Ang ancestral house ng mga Alcantara sa Barrio Maharlika. Isang lugar na matagal na niyang hindi binibisita. Isang lugar na puno ng alaala ng kanyang mga magulang, ng kanyang masayang kabataan, bago pa dumating si Silang. Isang lumang pickup truck na inarkila ni Yaya Himig ang dumating para kunin ang kanilang mga gamit. Hindi marami ang kanilang dinala. Tanging ang mga damit, mga laruan ng bata, at ilang personal na bagay. Ang lahat ng muebles, ang mga appliances, ang lahat ng bagay na sumisimbolo sa buhay nila ni Silang ay iniwan niya. Nang handa na ang lahat, sumakay sila sa kotse. Habang paandar na ito palayo, napatingin si Luningning sa bintana, sa bahay na iiwanan niya. Pagkatapos ay sa buong Kampulaon. Ang mga gusaling dati simbolo ng seguridad ay ngayoy parang mga pader ng isang kulungan. Sa side mirror, nakita niya ang imahe ng guardhouse at ng arko na may nakasulat na Kampulaon. Habang papalayo sila, unti-unti itong lumiliit hanggang sa tuluyan ng naglaho. Isinara niya ang kanyang mga mata. Tapos na ang isang kabanata. Ang biyahe patungong Barrio Maharlika ay mahaba at tahimik. Tulog ang kambal sa likod, habang si Yaya Himig ay paminsan-minsang sumusulyap sa kanya ng may pag-aalala. Pagdating nila, dapit hapon na. Ang bahay ay mas luma kaysa sa kanyang naaalala. Gawa sa kahoy at bato, may 2 palapag, napapaligiran ng malalaking puno at natatakpan na ng mga baging. Ang pintura ay tuklap-tuklap na. Mukha itong malungkot at inabandona. Ngunit nang buksan nila ang pinto at pumasok, sa kabila ng alikabok at amoy ng lumang kahoy, may naramdaman si Luningning na hindi niya naramdaman sa loob ng 10 taon sa Kampulaon. Kapayapaan. Ito ang simula. Isang simula mula sa wala. Nakakatakot, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang hawak niya ang sarili niyang manibela. Dito, sa lumang bahay na ito, sisimulan niyang hanapin ang Luningning na matagal nang nawala. Lumipas ang mga unang araw sa Barrio Maharlika na parang isang panaginip. Ang umaga ni Luningning ay napupuno ng pag-aasikaso sa kambal, habang ang hapon ay ginugugol niya sa paglilinis ng lumang bahay kasama si Yaya Himig. Ang bawat sulok ay may kaakibat na alikabok at mga sapot ng gagamba. Ngunit sa bawat pagpunas at pagwawalis, tila may nababawas ding bigat sa kanyang dibdib. Ang paglilinis ng pisikal na kalat ay naging paraan niya upang linisin din ang kalat sa kanyang isipan. Isang hapon, habang nililinis nila ang lumang silid-aklatan ng kanyang ama, natagpuan nila ito. Sa ilalim ng isang mesang natatakpan ng puting kumot, naroon ang isang malaking baul na yari sa kahoy na nara. Madilim ang kulay nito, may mga ukit na disenyo ng dahon at bulaklak, at nababalot na sa kapal ng alikabok ng mga lumipas na taon. "Diyos ko, nak, ang baul mo," mahinang sabi ni Yaya Himig. Ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng biglaang ningning. "Akala ko'y itinapon mo na ito." Ang baul niya. Biglang bumalik ang lahat. Ito ang baul, kung saan niya itinago ang lahat ng siya bago siya naging sila ni Silang. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap nito. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumapo sa malamig na takip. Hesitante siyang buksan ito na para bang natatakot sa mga multo ng nakaraan na maaaring lumabas mula sa loob. Sa tulong ni Yaya Himig, inangat nila ang mabigat na takip. Ang amoy ng lumang papel at natuyong pandikit ay sumalubong sa kanila. At sa loob, naroon ang lahat, maayos pa ring nakasalansan. Ang buhay ni Luningning Alcantara,
bago siya naging luningning Monteverde. Ang unang nahawakan niya ay isang mabigat na gintong medalya, nakasabit sa isang kupas na asul na ribon. Summa cum laude. Ramdam pa rin niya ang bigat nito sa kanyang leeg, ang liwanag ng mga ilaw sa entablado, ang palakpakan ng mga tao. Naalala niya ang mukha ng kanyang mga magulang sa audience, puno ng pagmamalaki. Sa araw na yon, pakiramdam niya ay kaya niyang abutin ang buwan. Ang mundo ay nasa kanyang mga palad. Sunod niyang inilabas ang isang nakaroll na diploma at ang kanyang thesis na nakabound sa kulay asul, mga sanaysay, mga parangal sa pagsulat, mga sertipiko mula sa iba't ibang komperensya. Ang bawat piraso ng papel ay isang patunay ng kanyang talino, ng kanyang pagsisikap, ng kanyang mga pangarap. Ang galing-galing mo, nak, bulong ni Yaya himig, puno ng paghanga. Lagi kong sinasabi sa iyo noon, malayo ang mararating mo. Ngunit isang alaala ang sumingit sa kanyang isipan, kasing linaw ng sikat ng araw. Isang gabi sa parke, ilang linggo matapos ang kanyang graduation, katabi niya si Silang, isang binatang tenyente na puno ng karisma. Ang talino mo, mahal, sabi nito, habang hawak ang kamay niya. Pero hindi mo kailangan pahirapan ang sarili mo. Let me take care of you. Ako ang magtatrabaho para sa tin. Ang gusto ko lang ay pag-uwi ko, ikaw ang sasalubong sa akin. Gusto kong ikaw ang maging reyna ng tahanan ko. Ang mga salitang iyon, na nooy parang matamis na musika sa kanyang pandinig, ay ngayoy parang lason na sumusunog sa kanyang alaala. Naniwala siya. Ipinagpalit niya ang lahat para sa pangakong yon. At sa ilalim ng lahat ng diploma at medalya, naroon ang pinakamasakit sa lahat. Isang puting envelope na medyo naninilaw na. Ang selyo sa kaliwang sulok ay mula sa isang prestihiyosong universidad sa Amerika. Dahan-dahan niya itong binuksan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang papel ay malutong na sa kalumaan, ngunit ang mga nakalimbag na salita ay malinaw pa rin. Dear Miss Luningning Alcantara, it is with great pleasure that we offer you a full scholarship for our doctoral program in Southeast Asian literature. We were thoroughly impressed by your academic record and your profound insights. Hindi na niya tinapos basahin. Binitawan niya ang sulat na para siyang napaso. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Ito yon. Ito ang daan na tinalikuran niya. Ang pangarap na ibinaon niya sa limot para sa isang pag-ibig na sa huli isa palang napakalaking pagkakamali. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Napahagulgol siya, hindi para kay Silang, hindi para sa nasirang pamilya, kundi para sa sarili niya. Para sa dalagang puno ng pangarap na nasa loob ng baul na ito. Para sa babaeng sinayang ang kanyang sariling ningning. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak ng umiyak. Ang bawat hikbi ay naglalabas ng 10 taon ng pagsisisi at panghihinayang. Niyakap siya ni Yaya himig. Hinayaan siyang ilabas ang lahat ng sakit. Nang maubos na ang kanyang mga luha at tanging mga hikbi na lang ang natira. May nahagip ang kanyang mga mata sa loob ng baul. Sa isang maliit na sisidlang garapon, naroon ang mga butil ng kape. Mga butil mula sa maliit na taniman ng kanyang lolo sa Batangas, isang regalong ibinigay sa kanya bago ito pumanaw. Naalala niya ang amoy ng mga bagong sangag na butil, ang init ng tasang hawak niya tuwing umaga sa bahay na ito. Isang amoy ng tahanan, isang amoy ng pag-asa. Dahan-dahan, pinulot niya ang garapon. Tinitigan niya ang maitim at bilugang mga butil. Isang ideya. Isang maliit na kislap sa gitna ng kadiliman. Paano kung... Inangat niya ang kanyang ulo at tumingin kay Yaya himig ang kanyang mga mata. Kahit pa namamaga sa pag-iyak, ay mayroon ng bahagyang liwanag. Hindi pa huli ang lahat. Maaring itinago niya ang kanyang sarili sa loob ng baul na ito, ngunit hindi pa siya tuluyang nawawala. Maari pa siyang magsimulang muli. Habang ang pag-asa ay dahan-dahang sumisibol sa lumang bahay sa Barrio Maharlika,
Ang desperasyon naman ay nabubulok sa isang maliit at masikip na apartment sa kabilang panig ng lungsod. Ang amoy ng pinaghalong mumurahing alak at hindi nahugasang pinggan ay nanunuot sa hangin. Ito na ang bagong mundo ni na Silang at Amaris. Wala na! Ubos na ang pera ko. Sigaw ni Amaris. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng pagkasuklam. Inihagis niya ang isang sobrang walang laman sa mesa. Iyan na ang huli sa naipon ko, Silang. At anong ginawa mo? Inubos mo lang sa pag-inom. Si Silang, ang dating major na kinatatakutan, ay nakaupo sa isang upuang plastik, nakayuko. Ang kanyang dating makisig na pangangatawan ay tila nang hina. Ang kanyang mga balikat ay nakakuba. Ang kanyang mga mata ay mapupungay at walang buhay. Tumahimik ka, Amaris. Ungol niya. Ang boses ay paos. Ginugulo mo ang isip ko. Ginugulo ang isip mo? Humalakak si Amaris ng walang kagalakan. Lumapit siya at tinuro ang kanyang dibdib. Paano naman ako? Ako ang nawalan ng trabaho dahil sa'yo. Ako ang gumagastos sa lahat ng bisyo mo. Akala ko ba magiging maginhawa ang buhay ko sa'yo? Ito ba yon? Ang mabuhay na parang daga? Ang inggit ay parang asidong kumakain sa puso ni Amaris. Araw-araw, naiisip niya si Luningning. Habang siya ay nagtitiis sa kahirapan, sigurado siyang ang bruhang iyon ay namumuhay ng marangya. Siguro ay tumatawa ito ngayon, masaya sa kanyang pagkapanalo. Ang ideyang yon ay mas masakit pa kaysa sa gutom na nararamdaman niya. Tumayo si Silang, ngunit nawalan ng balanse at napahawak sa pader. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Sabi niya, ang kanyang mga salita ay puno ng pait. Kung hindi dahil sa babaeng yon. Oo, kasalanan niya. Segunda ni Amaris, ang kanyang mga mata ay biglang nag-apoy. At hindi pwedeng siya lang ang masaya. Hindi pwedeng tayo lang ang nagdurusa. Iniwan niya si Silang sa sala at pumasok sa kanilang maliit na kwarto. Binuksan niya ang kanyang luma at mabagal na laptop. Habang naghihintay na mag-boot ito, tinitigan niya ang kanyang sarili sa madilim na screen. Ang kanyang mukha ay pagod. Ang kanyang mga kuko ay may tuklap ng nail polish. Ito ba ang kapalit ng lahat? Hindi. Hindi siya papayag. Kung hindi niya kayang ibagsak si Luningning gamit ang pisikal na kapangyarihan, gagawin niya ito sa paraang alam niya. Gagamitin niya ang sandata ng makabagong panahon, ang social media. Nang sa wakas ay bumukas ang laptop, binuksan niya ang isang anonymous blogging platform. Nagsimulang maglaro ang isang masamang ngiti sa kanyang mga labi. Alam niya kung ano ang gagawin. Ang mga tao ay uhaw sa drama, sa mga kwento ng pang-aapi. Bibigyan niya sila ng isa. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagsimulang mag-type. Bawat letra ay may dalang kamandag. Nagsimula siyang maghabi ng isang kwentong baluktot, isang obra ng kasinungalingan. Pamagat, ang asawa kong mayaman at mapang-api. Ang kwento ng isang naabusong sundalo. Sa kanyang kwento, si Major S ay isang bayani, isang dedikadong opisyal na walang ibang hangad kundi ang maglingkod sa bayan. Si Mrs. Al naman ay isang selosa at dominanteng asawa mula sa isang makapangyarihang pamilya na hindi kayang tanggapin na mas may narating ang kanyang asawa kaysa sa kanya. Ginawa niyang biktima si Silang at ginawa niyang halimaw si Luningning. Isinalaysay niya ang insidente sa Campo Laon mula sa isang baluktot na pananaw. Ang pagdating daw ni Luningning ay isang gawa ng pagseselos. Ang sampal ay isang aksidente dahil sa pagpupumiglas. Ang pagdating ng helicopter ay hindi resulta ng pang-aabuso kundi isang pagpapakita ng malupit na kapangyarihan ng pamilya ni Luningning para sirain ang isang mabuting tao. Isinulat niya ito ng may emosyon, puno ng mga salitang nakakaawa. Paano lalaban ang isang simpleng sundalo sa kapangyarihan ng pera at impluwensya? Pagtatapos niya sa artikulo, ang tanging sandata niya ay ang katotohanan.
Bago niya ito i-publish, naglagay siya ng isang lumang larawan ni Silang na nakangiti habang nasa serbisyo. Ang kanyang muka ay blurred. Sa ilalim, naglagay siya ng link sa isang e-wallet account para sa mga gustong tumulong sa aming legal na laban. At sa isang pag-click, pinakawalan niya ang kanyang lason sa mundo ng internet. Hindi niya kinailangang maghintay ng matagal. Sa loob lamang ng 1 oras, nagsimula nang dumating ang mga notification. 1 share, 10 shares, 100, 1,000. Nag-viral ito. Ang comment section ay sumabog. Nakakaawa si Sir. Grabe naman yung asawa niya. Power tripping ang pamilya ni Mrs. Justice for Major S. Ito ang pruweba na hindi lahat ng inaapi ay babae. Nakakagalit. Nagsisend ako ng tulong sa GCash. Laban lang, sir? Binasa ni Amaris ang bawat komento, ang bawat salita ng suporta para sa kanilang kasinungalingan at bawat salita ng galit para kay Luningning. Isang pakiramdam ng kapangyarihan ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Pakiramdam niya ay siya na ulit ang may kontrol. Ito ang kanyang ganti. Isang sampal na mas masakit, mas nakakahiya, at mas pangmatagalan. Samantala, sa Baryo Maharlika, katatapos lang ni Luningning na patulugin ang kambal. Mayroon nang nangiti sa kanyang mga labi habang pinag-iisipan ang mga plano para sa kanyang maliit na kapihan. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Yaya Himig. Ang mukha ay balisa at ang kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang cellphone. Ning anak, simula niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Kailangan mong makita ito. Inabot niya ang telepono kay Luningning. Nakabukas ito sa isang sikat na social media site at sa pinakataas ng kanyang newsfeed, naroon ang isang artikulo na may libu-libong shares. Binasa ni Luningning ang pamagat. Ang asawa kong mayaman at mapang-api. Ang kwento ng isang naabusong sundalo. Ang nangiti sa kanyang mukha ay dahan-dahang naglaho. Ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Ang pag-asang kanina lang ay buong-buo sa kanyang dibdib, ay biglang gumuho at naging abo. Ang mga salita sa screen ng telepono ay parang mga langgam na gumapang sa balat ni Luningning, nag-iwan ng makating kirot ng paninirang puri. Bawat pangungusap ay isang dagok, bawat komento ay isang sampal na mas masakit pa sa pisikal na sampal na tinanggap niya. Binasa niya ang lahat, ang mga paratang, ang mga panghuhusga mula sa mga taong hindi siya kilala, ang mga panawagan para sa hustisya para kay Silang, isang kasinungalingan, isang napakalaking kasinungalingan na ngayon ay tinatangkilik ng libu-libong tao bilang katotohanan. Walang hiya sila. Bulong ni Yaya Himig, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Paano nila nagagawang baluktutin ang lahat? Tatawagan ko ang lolo mo, Ning. Isang tawag lang at, huwag po, Yaya. Mabilis na putol ni Luningning, ibinaba ang telepono. Ang kanyang mukha, na kanina'y namumutla, ay dahan-dahang nagkaroon ng kulay. Hindi ng hiya kundi ng isang malamig na determinasyon. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na nanginginig. Pinilit niyang itikom ang mga ito hanggang sa maging kamao. Hindi na po ulit, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Nang tumawag ako kay Lolo, iyon ay dahil sa desperasyon. Ngayon, iba na. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Nakatingin sa madilim na hardin sa labas. Nakita na niya itong mangyari noon. Sa tuwing may maliit silang hindi pagkakaunawaan ni Silang, mabilis itong magaling sa pagbaluktot ng kwento sa kanilang mga kaibigan. Palagi siyang pinalalabas na selosa na mahirap pakisamahan habang si Silang ang martir na asawa. At palagi, siya ang yumuyuko, humihingi ng tawad kahit hindi niya kasalanan para lang mapanatili ang kapayapaan. Pero hindi na ngayon. Hindi ko sila lalabanan sa paraang gusto nila, Yaya. Sabi ni Luningning, mas para sa sarili niya kaysa sa matanda. Ang putik ay hindi nilalabanan ng putik.
lalong lang madudumihan ang kamay mo. Humarap siya kay Yaya Himig at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng sakit, kundi ng isang liwanag na matagal nang nawala. Ang liwanag ng isang babaeng matalino, ng isang babaeng may paninindigan. Ang pinakamahusay na sagot sa kasinungalingan ay ang katotohanan. Hindi ang katotohanang isisigaw ko, kundi ang katotohanang ipapakita ko. Binalik niya ang tingin sa garapon ng mga butil ng kape na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Ang ideyang kanina lang ay isang maliit na kislap ay ngayon ay naging isang naglalagablab na apoy. Kinabukasan, ibang luningning ang gumising. Sa halip na mag-aksaya ng oras sa pagbabasa ng mga masasamang komento, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa kanyang plano. Kinuha niya ang lahat ng natitira sa kanyang personal na ipon, isang maliit na halaga na itinabi niya mula sa mga bigay ng kanyang mga magulang noon. Hindi ito marami, ngunit kailangan niyang pagkasyahin. Nagsimula ang pagbabago. Ipinatawag niya ang isang karpintero mula sa baryo para ayusin ang isang bahagi ng unang palapag ng bahay. Ang dating beranda na may malalaking bintanang nakaharap sa kalsada. Siya mismo ang nagdisenyo. Gusto niya ng isang lugar na maliwanag, simple at kaaya-aya. Araw-araw, abala siya. Sa umaga, siya ang naghahatid at sumusundo kina Dalisay at Sinag sa eskwela. Sa hapon, kasama si Yaya Himig. Sila ang naglilinis, nagpipintura at nag-aayos. Pinili niya ang kulay puti at kulay ng natural na kahoy. Siya mismo ang nagpunta sa isang junk shop para humanap ng mga lumang silya at mesa na pagkatapos ay kanyang nilinis at nirepaint. Ginamit niya ang mga lumang libro mula sa silid-aklatan bilang palamuti. Sa gabi, kapag tulog na ang mga bata, nasa kusina siya, nag-eeksperimento. Ginamit niya ang mga butil ng kape mula sa luma nilang taniman. Sinubukan niya ang iba't ibang paraan ng pagsangag, ng paggiling, ng pagtimpla. Sinusubukang makuha ang eksaktong lasa ng kapeng ginagawa ng kanyang ina noon. Isang lasang may tamis, pait at init na para bang isang yakap. May mga araw na napapagod siya, na halos gusto na niyang sumuko. May mga gabing napapatingin siya sa kanyang telepono, natutuksong tignan kung ano na ang sinasabi ng mga tao. Ngunit sa tuwing gagawin niya iyon, tinitignan niya lang ang natutulog na mga mukha ng kanyang mga anak. Sila ang kanyang lakas. Sila ang kanyang dahilan. Isang araw, habang nagpipintura ng pader, isang kapitbahay, si Aling Cora, ang dumaan at nagtanong kung ano ang kanyang ginagawa. Sa halip na magtago, ngumiti si Luningning at ipinaliwanag ang kanyang plano. Nagulat siya ng kinabukasan. Bumalik si Aling Cora na may dalang isang paso ng halaman. Para may pampaswerte, sabi nito. Nagsunuran ng iba pa. Ang isa ay nagbigay ng mga lumang kurtina. Ang isa ay nag-alok na tumulong sa pagkakabit ng ilaw. Hindi nila binanggit ang tungkol sa online na tsismis. Sa halip, ipinakita nila ang kanilang suporta sa pamamagitan ng gawa. Sa Baryo Maharlika, ang pagkatao mo ay hindi nasusukat sa kung anong nababasa sa internet, kundi sa kung sino ka sa kanilang harapan. Makalipas ang ilang linggo ng walang tigil na trabaho, natapos din. Ang dating madilim at malungkot na beranda ay isa ng maliit at kaakit-akit na espasyo. Ang huling kulang na lang ay ang pangalan. Walang kahirap-hirap. Alam na ni Luningning kung ano ito. Kumuha siya ng isang tabla ng kahoy at pintura. Sa kanyang sariling sulat kamay, isinulat niya ang mga salita. Hindi perpekto, ngunit puno ng puso. Kinabukasan ng umaga, isinabit niya ito sa itaas ng pinto. Kapihan Hiraya, Hiraya, isang lumang salitang Tagalog na nangangahulugang ana o pangarap. Ang Kwan Cafe ng mga pangarap. Ngumiti si Luningning habang tinitignan ito. Ito ay higit pa sa isang negosyo.
Ito ay isang deklarasyon, isang patunay na kahit gaano kadilim ang nakaraan, palaging may lugar para sa isang bagong pangarap. Huminga siya ng malalim na amoy ang pinaghalong amoy ng bagong pintura at sariwang kape. Handa na siya. Ngunit sa gabi bago ang nakatakda niyang pagbubukas, habang nilalagay niya ang mga huling ayos sa mga mesa, isang malakas na tunog ng nabasag na salamin ang biglang yumanig sa katahimikan ng gabi. Crash! Napatalon siya sa gulat, sa sahig, sa gitna ng mga nagkalat na bubog mula sa bintana, may isang malaking bato. Nakatali dito ang isang piraso ng papel. Nanginginig ang mga kamay na pinulot ito ni Luningning. Nakasulat dito, sa magaspang na letra, ang mga salitang, "Hindi ka magtatagumpay." Ang katahimikan na naiwan ng nabasag na salamin ay mas nakabibingi kaysa sa mismong tunog. Nanatiling nakatayo si Luningning sa gitna ng kanyang munting kapihan. Hawak ang papel na may masamang mensahe. Ang kanyang mga paa ay napapaligiran ng kumikinang na bubog. Ang amoy ng kape ay nahaluan ngayon ng malamig na simoy ng hangin mula sa butas na bintana. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng takot. Ang boses ni Silang na bumubulong ng pagbabanta, ang mukha ni Amaris na puno ng pagkamuhi. Naramdaman niyang muli ang pagiging maliit at walang kapangyarihan. Naisip niyang sumuko, isara ang kapihan, bago pa man ito magbukas, magtago sa loob ng bahay kung saan siya ligtas. "Ning, anong nangyari?" Pumasok si Yaya himig na humahangos, ang muka ay puno ng pag-aalala. Nakita niya ang basag na bintana at ang papel sa kamay ni Luningning. Walang hiya talaga sila, mga demonyo. Ngunit nang makita ni Luningning ang takot sa mga mata ni Yaya himig, isang bagay sa loob niya ang nagbago. Hindi na siya mag-isang natatakot. Mayroon siyang mga anak na kailangang protektahan. Mayroon siyang yaya na umaasa sa kanya. At mayroon siyang isang pangarap na hindi niya hahayaang basagin kasama ng isang piraso ng salamin. Huminga siya ng malalim. Pinakalma ang sarili. "Yaya, kumuha po tayo ng walis at dustpan," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. "Bukas pa rin tayo." Ang desisyong yon ay tila nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Magdamag silang naglinis. Maingat nilang pinulot ang bawat piraso ng bubog. Pansamantala nilang tinakpan ng karton ang butas sa bintana. Kinaumagahan, nang sumikat ang araw, ang kapihan hiraya, kahit may peklat, ay nakatayo pa rin. Ngunit kinakabahan siya. Paano kung walang dumating? Paano kung naniwala ang lahat sa Baryo Maharlika sa mga kasinungalingan online? 7:00 ng umaga, inihanda niya ang lahat. Ang mainit na pandesal ay kalalabas lang mula sa oven. Ang amoy ng kanyang special blend na kape, ang kapeng diwa na ipinangalan niya sa kanyang lolo, ay kumakalat sa buong paligid. Huminga siya ng malalim. Lumingon sa maliit na altar ng Stone Niño sa isang sulok at nag-sign of the cross. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inikot ang open sign sa pinto. Sa una, walang nangyari. Tanging ang hunilang ng mga ibon at ang tunog ng mga tricycle na dumadaan ang maririnig. Bawat minuto na lumilipas ay parang isang oras. Napaupo siya sa likod ng counter, ang kanyang puso ay kumakabog. Maya-maya, may pumasok. Si Aling Cora, ang kapitbahay na nagbigay sa kanya ng halaman. "Magandang umaga, Ning," sabi nito, na para bang hindi napansin ang karton sa bintana. Abay ang bango naman dito. Pabili nga ng isang kapeng matapang at 2 pandesal. Napangiti si Luningning, isang tunay na ngiti. Habang inihahanda niya ang order, isa pang kapitbahay ang pumasok. Tapos isa pa. At isa pa. Dumating ang magtataho. Ang mga nanay na naghahatid ng anak sa eskwela. Ang mga trabahador mula sa ginagawang construction sa kabilang kanto. Walang nagtanong tungkol sa basag na bintana. Walang nagbanggit tungkol sa issue online. Dala nila ay mga ngiti, mga pagbati, at ang kanilang perang pambili.
Isang matandang lalaki, si Mang Lando, ang umupo sa isang sulok. Alam mo, Hija, sabi nito kay Luningning habang nagbabayad, ang kape mo, lasang kape ng nanay ko. Matagal na akong hindi nakakatikim ng ganito. Napaiyak si Luningning sa sinabi nito. Hindi luha ng lungkot kundi luha ng pasasalamat. Sa gitna ng abalang umaga, tumulong sina Dalisay at Sinag bago pumasok sa eskwela. Sila ang nag-abot ng tisyu at asukal sa mga mesa. Ang kanilang mga tawa ay nagbibigay kulay sa buong lugar. Nakita ni Luningning ang saya sa kanilang mga mata. Sa wakas, nakikita nila ang kanilang ina na nakangiti muli na abala sa isang bagay na pag-aari nito. Ito ang pinakamalaking tagumpay sa lahat. Nang tanghali, halos naubos na ang kanyang paninda. Napaupo siya sandali, pagod ngunit masaya. Sa labas ng kalsada, isang luma at kalawanging kotse ang huminto. Bumaba mula rito si Silang. Natigilan si Luningning. Nakasuot ito ng maruming sando at shorts. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay mapula. Halatang lasing. Mula sa malayo, pinanood nito ang mga taong pumapasok at lumalabas sa kapihan. Ang kanilang mga muka ay masaya at kontento. Nakita niya ang kanyang mga anak na kumakaway sa mga customer. Nakita niya si Luningning sa likod ng counter, nakikipagtawanan kay Aling Cora. Ang bawat tawa, bawat ngiti, bawat pisong ibinabayad ng customer ay parang isang sampal sa mukha ni Silang. Ang babaeng akala niya ay winasak niya ay hindi lamang nakatayo. Ito ay namumukadkad. Ang kanyang pagtatangkang sirain ito sa dilim ay lalo lang nagbigay daan para makita ng lahat ang liwanag nito. Puno ng galit at inggit, pinatakbo niya ang makina ng kotse ng malakas bago ito mabilis na pinaandar palayo. Ngunit bago umalis, napansin ni Luningning ang pag-igting ng kanyang mga panga, ang pagkuyom ng kanyang kamao sa manibela. Alam niyang hindi pa ito tapos. Ang tagumpay na ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking laban. Ngunit ngayon, hindi na siya natatakot. Tumingin siya sa paligid ng kanyang munting kapihan, sa mga taong nagtitiwala sa kanya, sa kanyang mga anak na nagmamahal sa kanya, at sa pangarap na kanyang binubuhay. Humigop siya mula sa kanyang sariling kape. Ito ang unang tikim ng tagumpay at napakatamis nito. Lumipas ang ilang linggo. Ang Kapihan Hiraya ay naging puso ng Baryo Maharlika. Hindi na lang ito isang lugar para bumili ng kape. Naging lugar na ito ng pagkikita, ng kwentuhan, ng komunidad. Ang butas sa bintana ay napalitan na ng bagong salamin. Isang donasyon mula sa mga customer na nag-ambagan. Ang bawat araw ay isang patunay na ang kabutihan ay mas malakas kaysa sa anumang kasinungalingan. Ngunit alam ni Luningning na ang anino ng nakaraan ay palaging nandyan, naghihintay. Isang Biyernes ng gabi, puno ang kapihan. Ang mga estudyante ay gumagawa ng kanilang takdang aralin. Ang mga magkakaibigan ay nagtatawanan at ang ilang pamilya ay nagmemeryenda. Si Luningning ay nasa likod ng counter. Tinuturuan si Yaya Himig kung paano gamitin ang bagong coffee machine na nabili niya mula sa kinita ng kapihan. Ang hangin ay puno ng sigla at ng matamis na amoy ng kape at bagong lutong bibingka. Bigla, isang malakas na kalabog ang yumanig sa pinto. Bumukas ito ng malakas, tumama sa pader, at nagdulot ng katahimikan sa buong lugar. Nakatayo doon si Silang. Hindi na siya ang lasing na kaawa-awa na nakita ni Luningning ilang linggo na ang nakalipas. Ang kanyang mga mata ay hindi na mapula sa alak, kundi sa purong galit. Ang kanyang buhok ay maikli na ulit at nakasuot siya ng malinis na polo shirt. Ngunit sa ilalim ng malinis na anyo, mayroong isang bagay na mas delikado. Isang desperadong tao na wala nang mawawala pa. "Magandang gabi," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakakilabot. Pumasok siya, ang kanyang mga mata ay nilibot ang buong lugar bago ito tuluyang huminto kay Luningning. "Mukhang nag-e-enjoy ka."
Lahat ng mata ay napunta sa kanila. Ang mga kwentuhan ay huminto. Ang mga tasa ay nanatili sa ere. Agad na lumapit si Yaya himig kay Luningning. "Umalis ka dito, Silang," sabi ng matanda. Sinusubukang maging matapang, ngunit ngumisi lang si Silang. "Hindi ikaw ang kailangan ko, matanda." Ang kanyang tingin ay nanatiling nakapako kay Luningning. "Kamusta, mahal? Hindi mo man lang ba ako babatiin? O ipagtitimpla ng kape?" Huminga ng malalim si Luningning. Inilagay ang basahan na hawak niya. Lumabas siya mula sa likod ng counter. Alam niya na ang takot ay eksakto kung ano ang gusto nitong makita, kaya't hindi niya ito ibibigay. Ang Luningning na humarap sa kanya ngayon ay hindi na ang babaeng umiiyak na napasalampak sa lupa ng Kampulaon. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mga mata ay kalmado, ang kanyang apron na may bahagyang mantsa ng kape ay parang isang baluti. "Hindi ka welcome dito, Silang," sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit malinaw at matatag na narinig sa buong kapihan. "Umalis ka na," tumawa si Silang. "Umalis? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa akin, inagaw mo ang buhay ko, Luningning, ang karera ko, ang dangal ko, at pinalitan mo ng ano? Itong maliit na tindahan ng kape?" "Hindi ko inagaw ang buhay mo," sagot ni Luningning. "Ikaw ang sumira nito. Ang lugar na ito, hindi ito kapalit ng kahit ano. Ito ang sa akin. Ito ang itinayo ko mula sa mga pirasong sinubukan mong wasakin." Ang kanyang katatagan ay tila lalong nagpagalit kay Silang. Humakbang ito palapit. Ang kanyang mukha ay nagdidilim. "Talaga? Akala mo ba matapang ka na? Akala mo ba dahil meron kang ganito, panalo ka na?" Hindi ito tungkol sa pagkapanalo, Silang. Ito ay tungkol sa pagtayo muli. Ilang customer na lalaki, kasama na si Mang Lando, ang tahimik na nagsitayuan. Hindi sila nagsalita, ngunit ang kanilang pagtayo ay isang malinaw na mensahe. Bumuo sila ng isang hindi nakikitang pader sa pagitan ni Silang at ni Luningning. Naramdaman ni Silang ang pagbabago sa hangin. Napapaligiran siya. Ang mga taong ito, ang mga estrangherong ito, ay mas pinipili ang babaeng sinira niya kaysa sa kanya. Ang huling hibla ng kanyang kontrol ay naputol. "Hayop ka!" Isinigaw niya at akmang susugurin si Luningning. Ngunit bago pa man siya makahakbang, isang itim at makintab na sasakyan ang tahimik na huminto sa tapat ng kapihan. Walang ingay, walang sirena, ngunit lahat ng nasa loob ay nakita ito. Bumukas ang bintana sa backseat. Sa loob, nakaupo si General Aguila Diwa. Nakasuot ito ng sibilyan, ngunit ang awtoridad sa kanyang presensya ay hindi maikakaila. Hindi siya bumaba. Hindi siya nagsalita. Tinitigan niya lang si Silang mula sa loob ng sasakyan. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Ang tingin na yon ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw o banta. Iyon ay isang tingin na nagsasabing, "Alam ko kung sino ka. Alam ko kung nasaan ka." Isang maling galaw pa. Natigilan si Silang. Ang kanyang galit ay biglang napalitan ng takot. Isang primal na takot na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang lalaking nasa loob ng sasakyan ay ang pinagmulan ng lahat ng kanyang kasawian. Ang multo na bumabagabag sa kanya. Napatingin siya mula sa general, pabalik kay Luningning. At sa wakas, naintindihan niya. Hindi na niya kailanman kayang saktan ang babaeng ito. Tapos na ang laro. Talo na siya. Walang sinabing salita, tumalikod si Silang. Ang kanyang mga balikat ay muling nanghina at nakakuba. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng pinto. Tinatahak ang walk of shame sa gitna ng mga matang mapanghusga. Bawat hakbang ay isang pag-amin ng kanyang kabiguan. Nang makalabas siya, sumakay siya sa kanyang luma at kalawanging kotse at mabilis na umalis. Nilamon ng kadiliman ng gabi. Ang tensyon sa loob ng kapihan ay biglang nawala. Nagpalakpakan ang mga tao.
Niyakap ni Yaya himig si Luningning. Nanginginig pa rin. Ngunit si Luningning ay nakatingin lamang sa labas. Sa itim na sasakyan na tahimik na ring umalis na hindi man lang siya binati. Ngayong gabi, hindi niya kinailangan ang tulong ng kanyang lolo. Hinarap niya ang kanyang demonyo ng mag-isa. Ang pagdating ng general ay isa na lamang paalala. Isang tahimik na pagbabantay. Huminga siya ng maluwag. Sa wakas, naramdaman niya ito. Ang huling kadena na nag-uugnay sa kanya kay Silang ay naputol na. Malaya na siya. Matapos ang gabing iyon, isang kapansin-pansing pagbabago ang bumalot sa Kapihan Hiraya at sa buhay ni Luningning. Ang hangin ay tila mas magaan. Ang tawa ng mga customer ay mas malakas. Ang aroma ng kape ay mas matamis. Ang huling pagharap kay Silang, kahit na nakakatakot, ay nagsilbing isang seremonya ng paglaya. Ang multo ng kanyang nakaraan ay tuluyan ng pinalayas. Kinabukasan, isang pamilyar na itim na sasakyan ang muling huminto sa tapat ng kapihan. Ngunit sa pagkakataong ito, bumukas ang pinto at bumaba si General Aguila Diwa. Nakasuot pa rin ito ng sibilyan, isang simpleng polo shirt at slacks na para bang isa lamang ordinaryong lolo na bibisita sa kanyang apo. Pumasok siya sa loob. Ang iilang customer na naroon ay biglang natahimik, nakaramdam ng bigat ng kanyang presensya. Ngunit ngumiti lamang ang general at magalang na tumango sa kanila bago ito dumiretso sa counter kung nasaan si Luningning. Lolo, bati ni Luningning, ang kanyang boses ay may halong respeto at pagmamahal. Hindi nagsalita ang general. Tinitigan lamang niya ang kanyang apo, mula ulo hanggang paa. Nakita niya ang apron na suot nito, ang bahagyang pagod sa ilalim ng mga mata nito. Ngunit higit sa lahat, nakita niya ang isang bagong ningning. Isang kapayapaan na matagal na niyang hindi nakikita dito. Isang kapingdiwa nga apo, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay malumanay. Habang nagtitimpla si Luningning, umupo ang general sa isang maliit na mesa sa sulok. Pinanood niya ang bawat kilos ng kanyang apo. Ang paraan ng pagbuhos nito ng mainit na tubig. Ang pag-inog ng kutsarita sa tasa. Walang salitang namagitan sa kanila tungkol sa nangyari kagabi o tungkol kay Silang. Hindi na kailangan. Inilapag ni Luningning ang tasa ng kape sa harap ng kanyang lolo. Umupo siya sa tapat nito. "Salamat po, lolo," sabi ni Luningning, basag ang boses. "Sa lahat." Huminga ng malalim ang general. "Wala kang dapat ipagpasalamat sa akin, Luningning. Hindi ako ang lumaban ng laban mo. Ikaw." Humigop ito mula sa tasa. "Masarap," sabi nito. Isang simpleng salita na para kay Luningning ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang parangal. "Ang iyong lola, mahilig din siyang magkape." Nagkwentuhan sila, hindi tungkol sa sakit ng nakaraan, kundi tungkol sa gaan ng kasalukuyan, tungkol sa kambal na lalong nagiging makulit, tungkol sa mga plano ni Luningning na maglagay ng maliit na reading corner sa kapihan. Sa loob ng isang oras na yon, hindi siya ang apo ng isang makapangyarihang general. Siya lamang si Ning at siya lamang si Lolo Aguila. Bago umalis, iniwan ng general ang isang sobre sa mesa. "Huwag mong isipin na tulong yan," sabi niya. "Bayad iyan. Para sa isang taon na supply ng kaping diwa, i-deliver mo sa opisina ko linggo-linggo." Naiwang nakangiti si Luningning. Hindi pera ang mahalaga sa sobre, kundi ang tiwala. Ang pagkilala na ang kanyang munting kapihan ay isa ng lehitimong negosyo. Pagkalipas ng ilang araw, habang namimili sa palengke, nabalitaan niya mula kay Aling Cora ang mga tsismis. Si Amaris daw ay tuluyan ng umalis, bumalik sa probinsya nito matapos maubos ang lahat ng pera at pasensya. Si Silang naman ay naiwang mag-isa. Palipat-lipat ng trabaho, naging security guard daw sa isang mall. Pagkatapos ay dispatcher ng jeep, laging natatanggal dahil sa pag-inom at pakikipag-away. Noong araw, ang balitang ito ay marahil magdudulot sa kanya ng kasiyahan, ng pakiramdam ng paghihiganti. Ngunit ngayon,
Habang bitbit niya ang isang bayong ng mga sariwang gulay, wala siyang naramdamang galak, wala ring galit. Tanging isang malalim na pakiramdam ng kahabagan. At pagkatapos, wala na. Sana mahanap din nila ang kapayapaan. Sabi na lang niya kay Aling Cora. Ang kanilang kwento ay hindi na bahagi ng kwento niya. Ang kanilang mga pangalan ay mga salita na lamang mula sa isang librong matagal na niyang naisara. Ang kanyang atensyon ay naibaling na sa hinaharap. Nagsimula siyang tumanggap ng mga kababaihan mula sa baryo para magtrabaho sa kanyang kapihan. Tinuruan niya sila kung paano magtimpla ng kape at mag-bake ng cake. Ang kapihan Hiraya ay naging isang maliit na pag-asa para sa ibang mga babae na nangangailangan din ng pangalawang pagkakataon. Isang gabi, habang pinapatulog niya sina Dalisay at Sinag, nagtanong ang isa sa kambal, "Mama, babalik pa po ba si Papa?" Huminga ng malalim si Luningning. Lumuhod siya sa tabi ng kanilang kama. "Hindi na, anak," sagot niya ng may buong katapatan at lambing. Minsan, ang mga tao ay kailangang maglakbay sa magkaibang landas para mahanap ang kanilang sariling kasiyahan. Pero tandaan ninyo, mahal na mahal kayo ni Mama at hinding-hindi ko kayo iiwan. Niyakap niya ang kanyang mga anak. Ang kanilang maliliit na braso sa paligid ng kanyang leeg, ang tanging yakap na kailangan niya. Habang nakapikit siya, naamoy niya ang kanilang buhok, naramdaman ang kanilang mainit na hininga. Hinalikan niya ang kanilang mga noo. "Hindi na tayo muling iiyak," bulong niya. Isang pangako sa kanila at higit sa lahat, sa kanyang sarili. Sa gabing iyon, natulog siya ng walang bangungot sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ang kanyang puso, na minsay basag at puno ng sugat, ay nagsisimula ng humilom. Hindi ito perpekto. May mga peklat pa rin. Ngunit ito ay buo na muli. At ito ay kanya na lamang. Isang taon ang lumipas. Ang kapihan Hiraya ay hindi na lamang isang maliit na tindahan sa Baryo Maharlika. Ang pangalan nito ay naging bukambibig na sa mga kalapitbayan, kilala sa masarap na kape at sa kwento ng may-ari nito, isang kwento ng pagbangon na naging inspirasyon sa marami. Ang dating beranda ay lumawak na, sumakop sa isang bahagi ng hardin kung saan naglalaro ang mga bata habang nagkakape ang kanilang mga magulang. Ang umaga ni Luningning ay hindi na nagsisimula sa takot, kundi sa aroma ng bagong giling na kape. Siya ngayon ay isang amo, isang negosyante, isang leader ng kanyang maliit na komunidad. Hindi na siya ang anino ng isang major. Siya na mismo ang liwanag. Isang hapon, habang abala siya sa pagtuturo sa isang bagong empleyado, isang customer ang lumapit sa kanya. May hawak na isang makintab na magazine. "Ma'am Ning, kayo po ba ito?" Tanong ng babae, itinuturo ang cover. Nasa pabalat si Luningning. Nakaupo siya sa loob ng kapihan Hiraya. Hawak ang isang tasa ng kape, isang malawak at totoong nangiti ang nasa kanyang mga labi. Sa ilalim ng kanyang larawan, ang pamagat ay nakasulat sa malalaking letra. "From Ashes to Brilliance, the inspiring story of Luningning Alcantara and her coffee shop of dreams." Kinuha niya ang magazine. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa sarili niyang larawan. Hindi niya inasahan ito. Isang batang manunulat ang nag-interview sa kanya ilang linggo na ang nakalipas, ngunit akala niya ay para lamang ito sa isang maliit na lokal na pahayagan. Binuklat niya ang mga pahina. Naroon ang kanyang kwento, isinalaysay ng may respeto at katotohanan. Naroon din ang mga larawan ng kanyang kapihan, ng kanyang mga empleyado, at isang masayang larawan niya kasama sina Dalisay at Sinag habang nagtatawanan sila sa ibabaw ng isang slice ng cake. Walang pagbanggit kina Silang o Amaris. Ang kwento ay hindi tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa kanya. "Wow, Mama! Famous ka na!" Sigaw ni Sinag. Nakasama si Dalisay ay katatapos lang gumawa ng kanilang assignment sa isang mesa. Tumakbo sila palapit at niyakap ang kanilang ina.
Niyakap sila ni Luningning ng mahigpit. Ito ang tunay na tagumpay. Hindi ang magazine, hindi ang dumaraming customer, kundi ang mga sandaling ito. Ang makita ang kanyang mga anak na lumalaki sa isang kapaligirang puno ng pagmamahal, seguridad at inspirasyon. Hindi na siya naghahanap ng bagong pag-ibig. Natagpuan na niya ang pinakadakilang pag-ibig sa lahat, ang pagmamahal para sa kanyang sarili. Ang pag-ibig na nagmumula sa pag-alam kung sino ka, kung ano ang kaya mong gawin, at sa pagiging kontento sa sarili mong presensya. Natutunan niyang ang pagiging buo ay hindi nangangailangan ng ibang tao para kumumpleto sa'yo. Nang gabing iyon, matapos isara ang kapihan, naupo siya sa isa sa mga upuan sa labas, sa ilalim ng mga maliliit na ilaw na isinabit niya sa mga puno. Ang hangin ay malamig at ang langit ay puno ng mga bituin. Humigop siya mula sa kanyang sariling kape. Naalala niya ang babaeng nakaluhod sa alikabok ng Campo Laon, 1 taon na ang nakalipas. Naawa siya dito, ngunit kasabay noon, nagpasalamat din siya. Kung hindi dahil sa sakit na yon, hindi niya marahil matatagpuan ang lakas na ito. Kung hindi siya winasak, hindi niya marahil muling mabubuo ang kanyang sarili sa isang mas matibay at mas magandang bersyon. Hindi na niya kailangan ang paghihiganti para manalo. Ang kanyang panalo ay ang kanyang kapayapaan. Ang kanyang tagumpay ay ang kanyang kaligayahan. Tumayo siya at pumasok sa loob ng bahay. Sa sala, nadatnan niya si Yaya Himig at ang kambal na masayang nanonood ng TV. Ang tawa nila ay ang pinakamagandang musikang kanyang narinig. Ngumiti si Luningning. Tumingin siya sa paligid ng kanyang tahanan, ng kanyang negosyo, ng kanyang buhay. Lahat ng ito ay itinayo niya mula sa abo, mula sa pangarap. Siya si Luningning at sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang sariling, walang katulad at hindi mapapantayang ningning. At dito po nagtatapos ang kwento ni Luningning. Isang kwento na nagpapatunay na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang kakayahang magtiis, kundi sa kanyang kakayahang bumangon, anuman ang pagsubok na kanyang pagdaanan. Ang pinakamalaking aral na ating mapupulot sa kwentong ito ay ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa sarili. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging dahilan upang kalimutan natin kung sino tayo. Ang tunay na pagmamahal ay nagpapalago, hindi sumisira. At sa huli, ang pinakamatamis na tagumpay ay hindi ang pagganti sa mga nanakit sa atin, kundi ang paghilom ng ating mga sugat at ang pagbuo ng isang buhay na masaya at makabuluhan para sa ating sarili. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Luningning. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang naging desisyon? Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. At kung meron po kayong gustong marinig na partikular na uri ng kwento sa susunod, i-comment nyo na rin po yan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.